So, hello grade 7 students, another day, another learning. So, let us now proceed to part 3, career and business opportunities. Always remember that if there is a demand, there is an education needed, and there is a career in the future. Hindi kahit hindi na in the future eh. Kung minsan, sumasideline kayo, tumutulong kayo sa mga nagko-construct ng bahay, may income kayo. Maliit nga lang kasi hindi pa kayo professional, pero tandaan nyo, ang na-harness doon is hindi lang yung skills nyo, kundi yung attitude nyo rin towards work. Okay? At kung talagang gusto nyo ang ginagawa nyo. Okay? So, let us now proceed. So, sa construction sector, sa pagko-construct, ano-anong mga opportunities? So, merong construction painter, carpenter, tile setter, mason, and plumber. So, kung mapapansin nyo, may kinalaman talaga sa pagtayo ng building, di ba? Istruktura, yan. Yan, ito, letter B, electrical and electronic sector. So, wiring electrician. Pag ikaw ay electrical, major, diyan ka magaling. Mechatronic, technician. Then, electronic technician. So, pagka mechatronics technician, ito yung mga gumagamit ka ng mga electronic para makapagpagalaw ng mga maliliit na robot or maging automated yung isang bagay. Yan. And sa letter C, automotive and land transportation sector. So, pwede kang maging mekaniko, pwede ka rin maging service electrician, or pwede ka rin maging driver. Kasi ngayon, di ba, meron ng NC2 para sa driving, and then di ka na pwedeng kumuha ng lisensya nang hindi ka nakapag-training. So, ganun na. And then, meron din mga NC about sa driving. And then, may level-level yan. Kung meron ka bang sa motorcycle ka lang ba? And then, meron ka pang 4 wheels, kung ilang seater, something like that. Or, pag pangmalakasan, mga truck, mga ganon, and many more. So, always remember that if you have skills that you want to harness, and if you want to be that in the future, pagkakitaan nyo, ha? So, para hindi kayo mahirapan, nag-enjoy kayo. And then, sa letter D naman, heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration. So, ito yung mga aircon technician, di ba? Refrigerator and aircon technician. Kasi, ang system ng theory or ng bumubuo sa pagpapalamig ng refrigerator is almost same lang. Hindi naman same, pero almost parehas, mas nagiget ang refrigeration and aircon. Diba? So, ang refrigeration para sa pagkain, small lang siya, maliit. Ang aircon naman ay sa malaki. Diba? Kasi, room, diba? Hindi na para sa mga pagkain and commodities, kundi ang tao ang dapat malamigan. Anyways, let's proceed. E-metals and engineering sector. So, yun na yung mga welder, diba? So, importante yan. So, skilled. Actually, ito, para talaga to sa pangmalakasan din. Alos lahat naman to, pero kailangan pipili ka rin. Medyo masakit siya sa mata, sa skin. Kaya dapat, palaging tatandaan, huwag kayong tatamarin kapag ang tinuturo sa inyo ng guro niya ay ang safety precautions lagi, different kinds of hazard. Kasi kapag naging precautious kayo, malalayo kayo sa aksidente. Okay? So, always remember na ang mga company ay hindi nag-hire kadalasan ng magaling na. Hinahire nila yung willing to learn at maganda ang attitude. So, hire for attitude and train for skills. Kapag nasa loob, matututo kapag willing to learn and maganda ang attitude. So, yun lang. Kung may papagawa sa inyong mga guru nyo, hintayin nyo ang activity na ibibigay niya sa inyo. So, God bless, and I hope that meron na kayong bird's eye view. So, medyo malawak na pagtingin na or generalized na may alam na kayo about sa industrial art. Kasi yan ang ating pag-aaralan sa susunod pang mga linggo. Okay? Goodbye and God bless everyone.